Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin ang pagko-construct ng truth tables for negation, conjunction, disjunction, material implication, and material equivalence. Without further ado, let's get this lesson started. So, ang truth table, isa lang siyang table na nagsasummarize ng iba't ibang truth values sa bawat statement or proposition na pinag-uusapan. So, bali table lang siya, tapos nasa first row, pinaka-heading ng table, yung mga label ng proposition constant or proposition variable. Tapos, yung mga nasa pinaka-body ng table, lalagyan lang natin ng T for true at F kung false. Sa pagko-construct ng truth table, bibilangin mo kung ilan yung statement na involved para malaman kung ilang rows ba yung bubuuin mo sa truth table. So, to do that, gagamitin natin itong 2n. So, 2n is the formula to know how many rows ang i-construct natin sa ating truth table. Yung n dito, kung ilang statement ang involved. So, kunwari, sa isang example natin, meron tayong 1 lang na statement. So, kapag isa lang ang statement natin, n is equal to 1. And we have 2n. Yung n, papalitan natin ng 1. 2 to the first power is 2. Ibig sabihin, 2 rows lang ang meron sa ating truth table. However, kung meron naman tayo sa example 2, kunwari, meron naman tayong 3 statements pala. So, ang n natin dito ay 3. 3 ang magiging exponent ng 2. 2 to the third means 2 times 2 times 2, meaning meron tayong 8 rows. So, ito lang ay ginagamit para ma-prepare natin yung truth table at malaman natin kung ilang rows yung bubuuin natin for that truth table. So, let's have the following truth tables para sa iba't ibang logical connectives or logical operators. First, we have the truth table for negation. Tandaan natin na ang negation ng P ay not P. So, dito, dahil meron lang tayong isa na proposition, so we have here 2 to the first or simply 2. 2 lang ang rows natin. Yan. So, again, ilalagay lang natin dito sa mga body T kung true, F kung false. So, ang isang proposition pwedeng maging true, pwede ring maging false. Dahil ine-negate natin, kukuhanin natin yung opposite na value niya. So, ang opposite ng true ay false at ang opposite ng false ay true. Ganyan lang ang truth table for negation. Next, we have the truth table for conjunction. Ang conjunction ng P and Q is symbolized by this one. So, ayan, dahil dalawa na yung ating statements, we have here 2 squared or 4. Ibig sabihin, 4 rows ang i-expect natin for conjunction. Yung unang column ay P, yung second column ay Q, tapos yung third column, yung kanilang pinaka-conjunction. By the way, ang tawag sa P at Q ay conjuncts. Yan yung tawag sa dalawang kino-conjunction. So, ilista natin dito yung possible combinations ng true at false values for P. Pwedeng parehong true, pwedeng true ito tapos false yung kabila, pwedeng false ito tapos true yung kabila, or pwedeng parehong false. Again, hindi na to negation ha, iba na to sa negation. Magkaiba yan na statement. So, para mas maintindihan kung ano ang magiging truth values ng kanilang conjunction, let's give an example. So, since ito ay proposition variable, mag-isip na lang tayo ng kahit anong statement. So, kunwari, ayan, I ordered ice cream and cake. Kung umorder ka ng ice cream at saka ng cake, ibig sabihin, pag pareho yung binigay sa'yo, matutuwa ka. Kasi pareho mong in-order. Tama? Ngayon, kung umorder ka ng ice cream at cake, binigay sa'yo ice cream, hindi binigay sa'yo ang cake. Ibig sabihin, mali yung binigay sa'yo. Kasi and. Ibig sabihin, pareho mong in-order. Kaya pag may kulang na isa, magrereklamo ka.
Same goes kapag walang ice cream pero cake lang ang binigay sa'yo. Magrereklamo ka din. Kasi pareho mong in-order, di ba? At lalong magrereklamo ka kung hindi ka binigyan ng ice cream at hindi ka rin binigyan ng cake. Kaya F din ito. So, using this statement, using this situation, nabuo natin ang truth table for conjunction. At tatandaan natin, ang truth table for conjunction, nagiging true lang kung true yung dalawang statement. Kapag may isa ng false, sa statement na kino-conjunct, false na lahat yon. That's it for conjunction. Let's go to disjunction. Sa disjunction naman ng P or Q, ito naman ang symbol, caret na naka-point downwards. Still 4 rows ang ating involved. So tulad ng ginawa natin kanina, ilalagay natin yung possible combinations nila. Tapos pag-uusapan natin kung ano yung magiging sagot dito sa third column. So we have true and true. Pwede rin ito true tapos kabila false. Pwedeng ito ay false, kabila true, or pwedeng parehong false. So, bigay ulit tayo ng statement para mas maintindihan. 1 cubicle is allotted to a senior citizen or PWD. So, di ba sa mga public restroom, meron laging isang cubicle para sa senior citizen or PWD. So, for example, may isang pumasok na senior citizen siya, tapos PWD din. Parang pareho. Isa siyang PWD na senior citizen. So, of course, pwede siyang gumamit ng cubicle na yon. Kasi, na-meet niya yung dalawang condition. Now, what if ang pumasok naman ay senior citizen pero hindi PWD? Do you think pwede pa siyang gumamit? Of course, pwede pa. Kasi na-meet niya yung qualification for senior citizen. So, true pa din ito. Next naman, paano kung hindi siya senior citizen pero PWD? Tulad sa previous argument natin, pwede pa rin siyang gumamit kasi PWD siya. So, this is true. However, kung hindi siya senior citizen tapos hindi rin siya PWD, obviously, walang dahilan para gamitin niya yung cubicle, so this is false. So, yan yung pagkakaiba ng conjunction sa disjunction. Kung sa conjunction kanina, magtutrue lang kapag parehong true, dito naman sa disjunction, basta merong isang true, o kaya pareho silang true, then magiging true yung disjunction ng dalawang statements. However, kung parehong false na yung statement, false na yung ating disjunction. Next, for material implication. The material implication of if P then Q is this one, symbolized by P, arrow pointing to the right, Q. Still, we have 4 rows. Isulat muna ulit natin yung possible combinations nito. This is F, tapos T, tapos sa dulo, parehong false. Gamit ulit tayo ng isang example na sentence. If it is 9 a.m., then it is daytime. So, kapag ang oras ay alas 9 ng umaga, ibig sabihin that is in the morning. So, that is true. However, if it is 9 a.m., hindi daw yon daytime, that is false. Again, let me repeat this part. If it is 9 a.m., then it is not daytime. Kasi false eh. So, it is not daytime. So, meaning that is false. Next, if it is not 9 a.m., then it is daytime. Pwede ba yun? Is that true or false? Kung hindi daw alas 9 ng umaga, ibig sabihin umaga? Of course, that is true. Bakit? Kasi marami pang oras sa umaga aside from 9 a.m. Pwedeng maging 8 a.m., 7 a.m., 10 a.m., 9:30 a.m. Still, kahit hindi alas 9, impunto ng umaga, even other time, basta AM yung kanyang oras, then that is considered daytime. Kaya ito true. Kasi marami pang ibang time for daytime, aside from 9 a.m. And finally, if it is not 9 a.m., then it is not daytime, so that is true. True yun dahil
hindi na daw 9 a.m., hindi na rin daytime. So, maraming possible time na mabigay na hindi 9 a.m., na hindi rin daytime. For example, 2 p.m. Hindi yon 9 a.m. at hindi rin yon daytime. So, that's true. O kaya, 3 p.m. Hindi yon 9 a.m., hindi rin yon daytime. So, that is true. So yan ang truth table for material implication. Nagtutrue lang ang material implication kapag parehong true o kaya kapag false ang kanyang antecedent tapos either true or false yung kanyang conclusion. O para mas maintindihan, nagfa-false lang ang implication kapag true yung antecedent tapos false yung conclusion. Next, for material equivalence. Kapag naman material equivalence, ito naman yung double arrowhead na nakaturo both sa left and right. And then, 4 pa rin yung ating rows. So, sulat ulit natin yung possible values nito. True, 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 false, false, true, and then parehong false. Okay? So, bigay ulit tayo ng example. We will celebrate New Year's Day if and only if it is January 1 of every year. So, kung true na New Year's Day, ibig sabihin true din na January 1. So, this is true. So, kung true na New Year's Day, hindi daw natin ise-celebrate iyon sa January 1. So, ibig sabihin that is false na. Next naman, hindi daw natin ise-celebrate ang New Year's Day every January 1. So, hindi na yon tama. That is still false. Hindi daw tayo magse-celebrate ng New Year's Day kung hindi January 1. Again, ulitin ko. Hindi tayo magse-celebrate ng New Year's Day kung hindi January 1. So, that is true. For material equivalence, ang gusto ko lang makuha nyo out of this part is magtutrue siya kung parehong true or parehong false. Pag magkaiba, false na yung kanyang pinaka-truth value. So that's it for the different truth tables of the different logical operators or connectives. Basta tatandaan nyo lang kung kailan sila magtutrue sa kanilang truth tables. Thank you for watching and see you on the next video.